yung mga major established parties ay nagsama-sama. Ang spin niyan, hindi lang bagong Pilipinas. No? Ang spin niyan ay, ito na yung bagong unit team. Dati kasi yung unit team, yung hugpong, tsaka yung Partido Federal. Tapos sumama yung mga iba to parang suporta. Pero ngayon, ito na yung bagong unit team. Yun ang ini-spin nila. Baka yun ang sinasabi nilang bago. Bagong unit team. Dahil yung mga kandidato, hindi naman bago eh. Mga wala to, dati na eh. Ang bago lang dyan, si Abalos at saka si Erwin sa Senado. Diba? Yun ang bago. Pero all the rest, mga dati lang mga kanyan eh. Dati lang mga traditional politicians. Except kay Ping Lacson. Si Ping Lacson kasi laging independent yan eh. Diba? Nananalo yan kahit walang partido. Kaya ang paglilinaw niya, siya ay independent. In a way, parang sinasabi niya, guest candidate siya. Yun nga. Parang ganito yung kanyang mensahe. Hindi siya organic doon sa slate. Okay. At least sa akin, from my vantage point, yun ang dating nung pag-assert niya ng pagiging independent. No? Kaya yan yung slate na nakikita natin. Unit team, check, bagong unit team. Ito naman yung nangyari kay Senator Amy. Nasira agad yung pagiging unit team nila. Biglang humiwalay na lang din. What do you think about that move? Well, katulad nga ng pinag-usapan natin sa mga previous episode natin, medyo add one out yung nasyonalista eh. Dahil yung nasyonalista ay mas critical kay BBM kesa mas pro nitong past 2 years. Si Pia Cayetano at saka yung kapatid niya, never yan sumama sa majority before. Ngayon lang siya sumama nung natanggal si Mig Subiri. Pero dati, ang classification nila sa sarili nila ay independent minority. Ibig sabihin, hindi sila kasama sa administrasyon. For more than 1.5 years nung nagsimula yung termino. Ikalawa, si Cynthia Villar at saka si Amy Marcos ay ang daming binabatiko sa gobyerno. Halimbawa, yung foreign policy, no, yung shift away from China papunta sa US at sa mga aliado niya, binabanatan niya ni Amy at saka ni Cynthia Villar. Ikalawa, yung halimbawa si Kibuloy. Kung maalala nyo, diba? Ang defender ni Kibuloy, yung dalawang Villar at saka si Amy Marcos. Si Kibuloy, gusto pabagsakin si Bongbong Marcos. Gusto pabagsakin yung gobyerno. Pero ngayon, sila ay kasama sa administrasyon. Diba? Kaya ang sinasabi ko nung mga nakaraang episode natin, itong mga to sumama para manalo. Itong mga to sumama para ma-access yung resources ng administrasyon. Itong mga ito sumama sa administration slate dahil alam nila ay aangat sila kung sila ay kasama sa administrasyon during the midterms. Ang hindi sigurado ay pag sila ay nanalo na, babalik ba sila doon sa kanilang opposition stance? Sila ba ay babalik palapit sa mga Duterte? Lalo na kung mataas pa rin si Sara sa presidential preference going into 2028. So yun yung tanong dito. Yung mga yan ba ay talagang pro BBM, pro government, pro administration?